Hi guys! So today, ayan, magsisimba tayo and it's been a while since nung nakapag-last na simba tayo kasi syempre nanganak tayo, nagbuntis tayo. So, hindi tayo nakakapunta ng church. But right now, ayan, makakapunta tayo ng church finally and we'll be visiting our church sa Antipolo together with Diane and Shine, of course. Si Baby, iwan mo natin dito kasi mabilis lang ng mga 1.5 hours lang naman yun. So. Oo. Pero paglabas naman na ng mga nag-church kanina alas 9, ma-open na rin yan. Madam, kahit Sunday may work pa rin ba? Kahit Sunday, may work pa rin ba? Sa akin, oo. Nag-work pa rin talaga yung utak mo. As a businesswoman, hindi naman titigil yung pagkatrabaho mo, di ba? Sa utak mo. Sometimes, yes, meron mga tao na nag-work for you, but in your mind, you still work. And I believe wala namang araw na dapat na dapat mag-work ka o hindi just because i-honor mo si God or mag-pray ka sa Kanya or attend ka ng church. Ako naniniwala ako that every single day is church day. Every single day is dapat ino-honor mo si Lord and nagpa-praise and worship ka rin sa Kanya, diba? And talagang nandyan pa rin siya even Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursday, regardless kung anong araw yan, ano pa rin yan, ino-honor natin si Lord. And yung Sunday naman, syempre, we make sure na somehow, di ba, nandiyan nagpupunta tayo sa church, not just para, ma-feel yung presence kasi akala ng iba, when they go to church is, nandun na lang nila ma-feel si Lord, nandun lang nila ma-feel yung presensya ni Lord, diba? Dapat, everyday, para siyang best friend mo, kasama mo siya anywhere, ganun ng church. And yung church is more of like sa community siya para ma-feel mo na andyan yung mga tao na may same faith mo, di ba? Yung goals nila is syempre mas ma-strengthen yung relationship nila kay Lord. And iba rin talaga kapag nagsisimba ka every Sunday. But it doesn't necessarily mean na hindi ka na magkatrabaho or hindi ka na mag-iisip ng business mo, di ba? Yes, pero mahalaga din na syempre medyo ina-unload mo yung mga stress mo, kung stress ka man sa negosyo mo, and then isusurrender mo sa Kanya. Tapos, pag sinurrender mo sa Kanya, doon naman feel na parang, ay, okay na, tapos na, naayos ni Lord, diba? Parang yung business mo, isusurrender mo lagi, regardless kung Sunday, Monday, Tuesday pa yan. Ayun. So, para sa akin, yes, nag-work pa rin ako even on a Sunday, but, I make sure na every day, I'm with Him. O ano ang message mo sa mga taong gusto na sumuko sa goals nila? Ako, the reason bakit gusto niyo sumuko sa goals niyo is because baka hindi niyo na-feel na attainable siya. So, in order for you na ma-achieve niyo yung goals niyo, it has to be something na little by little. So, i-target niyo yung goals niyo na onti muna. Say, for example, liit-liit muna. Makita niyo na, ay, ito achievable naman to. Tapos, i-celebrate niyo yung mga winnings. So, kahit maliliit lang yan, kahit mga small winnings lang yan, small success lang yan, i-celebrate niyo pa rin yan. Kasi yung brain natin would function on something na he feels na happy siya and fulfillment siya. So, kapag meron siya na-feel na fulfillment dun sa ginagawa mo, mas inuulit niya na inuulit yun. So, ngayon, kapag yung goals mo ay masyadong hindi na attainable, parang nahihirapan ka na, hindi siya achievable, then, dun na yung brain mo nag-iisip at nagsasabi sa'yo na, ay, hindi mo yan kaya, mahirapan ka. So, ngayon, kapag nagkaroon na ng message yung brain mo na hindi mo siya kaya, yung pati katawan mo sinusukuan niya na, hindi niya na ginagawa, kinakatamaran niya na. Not unlike kapag yung goals mo, itingi-tingiin mo siya. Diba, liliit-liitin mo siya. And then, kapag na-achieve mo siya little by little, mas nagiging fulfilling siya. That's why sobrang importante na kahit mga small winnings lang yan, the moment nga lang na bumangon ka diba? Pag-ising mo, bangon ka, tapos nakapag-toothbrush ka, may kinakain kang breakfast for that day, that is something that you should celebrate as well, diba? So, kung yung goal mo is, say for example, kumita ka, or makapag-save ka ng 100,000, kahit pa 200 pesos makapagtabi ka dyan, that is something that would make you feel fulfilled. And then, 200 pesos weekly or kahit monthly, at least meron, diba? So, yun, it's a celebration. And it's very important din na meron ka nakikita kasi iba rin yung iba yung meron kang
visual, ganon. So, kapag, say, for example, meron kang goal, makapag-save ka ng 200, ilagay mo doon, sulat mo sa notebook mo, okay, may plus 200 na ako. And then the next month ulit, okay, may plus another 200. In total, I have 400 pesos. So, yung brain mo nakikita nga na, ay, may progress ako, di ba? Meron ako nagagawa today. Meron akong mga na-achieve, di ba? So, yun, that is something that would make your brain feel fulfilled and therefore, mas ma-feel mo na mas gusto mo pang i-achieve yung goal mo na yan. Kahit 100,000. Kasi mag-work ka na, ay, na-achieve ko yung 100,000 kahit medyo matagal, at least nandyan, diba? And then, magpo-proceed ka na dun sa next target goal mo. Bilang isang CEO po, ano po yung ma-advise niyo sa mga negosyante or sa mga traders po na dumaan sa mga challenges? Ang mga advice ko dun sa mga taong dumaan sa mga challenges, ipagdasal nyo na dumaan pa kayo sa mas maraming challenges. Ako ganun kasi parang nung naka-experience ako ng major challenge sa buhay ko, major problem sa buhay ko, that's when I felt na, may mga kaya pala akong i-achieve sa buhay, and mas nag-grow ako as a person, and every time na meron ulit akong nadaanan na challenge, mas nagiging expectant ako na mas merong paparating na mas malaking blessing. Ganun yung nangyayari sa akin ngayon. Kasi noon, na medyo bata-bata pa tayo, kapag merong mga challenges, yun yung mga inaayawan natin Pero ngayon na I'm at the age wherein nakita ko na yung mga challenges na yun pala yung mas nagpapagrow sa akin as a person. Ngayon, mas nag-crave na ako sa mga mas maraming challenges. So, ngayon, if you're experiencing challenges, and nakakaranas ka ng mga paghihirap, nakakaranas ka ng mga depression, frustration, parang feeling mo hindi mo na kaya, that's when you will come to a point wherein you will feel that level of desperation, and then yung level of desperation na yun, that would give you the fuel na mas i-push pa yung sarili mo na mag-grow. And kapag kasi hindi ka dumadating sa level of desperation na yun, and then nandun ka na sa panahon na parang okay na ako dito, parang masyado ka nang satisfied, masyado ka nang nakokontento, dun na nag-i-stop yung growth. Dun na nag-i-stop yung growth mo. But, if dumating ka sa point na nag-challenge ka, nahihirapan ka, ibig sabihin may tama kang ginagawa. And lagi ko yung naisip yun kapag nahihirapan ako, laging nasa isip ko, hindi, may tama akong ginagawa, kaya ako nahihirapan ngayon. Kasi kapag ang ginagawa mo ngayon, sobrang dali na. Kasi parang kahit nakapikit ka, magagawa mo na siya. Tapos wala nang ka-challenge. Ibig sabihin, may mali na. Hindi na tama yun, di ba? Ibig sabihin, stagnant ka na nun. So, always, check yourself. Tama pa ba to? Parang hindi na ako nahihirapan Parang sobrang dali na ng lahat Ibig sabihin, may mali na nun. Ibig sabihin, you have to look for something that would make you grow. So, look for a challenge, hindi ko sinasabing, look for a problem. Ako, nag-stop na akong sabihin yung salitang problem Even sa office, hindi ko na sinasabi yung word na problem. And dun sa mga tao ko rin sa office, sabi ko sa never ever mention problem. Okay? Lagi natin sasabihin challenge. Okay? We're having a challenge, we're experiencing this challenge, so mga ganun lang. Kasi challenge lang naman talaga siya, hindi siya problema. So, ayun, stop mentioning about problem. Start mentioning and start considering yung mga naiisip yung problema as just a challenge. Diba? So, ayun lang guys. So, let's go to the church na.